Is Vladimir Putin preparing for World War III? Is he preparing Russia for a nuclear war? Is he looking to expand Russia's sea borders with an aim to seize an island that can be used as a nuclear launchpad? NATO responds to Putin's latest nuclear weapon threats. NATO mula Albania, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, mga bansa sa Europa katulad ng France, Germany at Greece. Kabilang na dito ang Norway, Poland, Turkey, Spain, United Kingdom at ang United States of America ay sumagot na sa banta ng nuclear war ni President Vladimir Putin. Тоже есть оружие, да знают об этом, поражать цели на их территории. Придумывают сейчас, чем пугают, что все это... Ito na nga ba ang hudyat ng pangatlong digmaan? Halika, atin itong pag-usapan, kaibigan. Ang NATO o North Atlantic Treaty Organization ay isang organisasyon na na-organize noong April 4, 1949. Ito ang 12 na countries na kinabibilangan ng mga bansa sa Europa, kabilang na dito ang Canada, United States at ilan sa mga bahagi sa Asia. Nangangamba ang NATO sa banta ng nuclear weapons ni Putin, kung saan ang mga kinatawan ng Russian Federation ay nangangamba rin dahil sa maaring pagputok ng nuclear war. Kapansin-pansin kasi na ang pangalawa sa pinakamaraming nuclear weapons ay ang Amerika. Ngunit ang pinakamarami pa rin ito ay matatagpuan sa Russia. Ginagamit lamang ang psychological intimidation para sa matinding babala ng Russia kung nagkakaroon ito ng alitan sa ilang mga bansa katulad na lamang ng United States of America. Dahil kasi kung puputok ang World War III at puputok ang lahat ng nuclear bomb ay tilabaga ito ay isang malaking suicide hindi lamang sa Russia kundi sa buong mundo. Ayon sa NATO Deputy Secretary General Mirka Joanna, nakakita na sila ng ganitong paggamit ng mga nuclear threats mula sa mga leader ng Russia sa loob ng hindi kukulangin na 2 taon nang mag-umpisa ang giyera sa Ukraine, at ito ay mula sa isang nuclear superpower tulad ng Russia. Sa pahayag, ayon sa kanya, ito ay lubos na hindi responsable sapagkat kapag mayroong ganyang uri ng mga armas, kinakailangan rin ng pag-iingat. Naniniwala ang NATO na bahagi ito ng kanilang arsenal para sa psychological pressure at intimidation ng Russia. Dagdag pa ni Joanna, ang mga pahayag ni Russian President Vladimir Putin ay batay sa logic ng psychological intimidation kaysa sa tunay na intensyon. Noong Pebrero 29, nagbigay ng pahayag kasi si Russian President Vladimir Putin sa Federal Assembly ng Russian Federation kung saan ipinagmalaki niya ang mga armas ng Russia, kasama na ang mga missile na magdadala ng nuclear payload at bantang ipapakita ang intercontinental ballistic missile na kayang lumipad ng 18,000 kilometers. Ayon sa Department of State, nasabi ng US na ang babala ng Russia tungkol sa kahinatnan ng paggamit ng nuclear weapons ay tinuturing na hindi responsable na pagbabanta ni Putin. Sa kabila ng pag-aaksaya ng pwersa o dahil dito, muling nagsimula ang Russia ng isang hybrid na giyera laban sa Georgia. Ayon kay President Zurab Bishvili, ayon sa kanya, patuloy na isinasagawa ng Russia ang hybrid na giyera laban sa Georgia gamit ang lahat ng uri ng armas. Kung matatalo ang Ukraine, mananakop ang Russia. Ayon pa ito kay Pentagon Chief Lloyd Austin. Sinabi ni Austin sa pagdinig ng US House Armed Services Committee na kung matatalo ang Ukraine sa isang buong panahong giyera laban sa Russia, ang huli nito ay mapipilitang makipaglaban ang buong North Atlantic Alliance laban sa Russia. At kung talagang hindi nila matatalo ang Russia, talaga namang pati ang super weapon ng mga nuklear ay lalabas. At malamang sa malamang, alam nyo na mga kaibigan kung ano ang mangyayari. Wasak ang buong daigdig dahil sumiklab na ang World War III. Alam natin na hindi titigil si Putin sa kanyang mga adhikain na maging superpower sa buong mundo hanggat hindi ito natutupad. Patuloy siya sa pagsakop sa mga maliliit na bansa
na kabilang sa alyansa ng United States of America. Isama pa dito ang puwersa ng China na siyang kaalyado ng Russia. Kaya nga naman kaibigan, tayo na maliit na bansa ay wala tayong kakayahan dahil kahit ni isang nuclear weapon ay wala tayo. Ngunit ito ang binabanggit ng banal na kasulatan. Santiago 1 verse 2-5. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Kaibigan, kailangan natin na matinding karunungan ng banal na kasulatan, lalong higit sa mga karunungan na mga pangako ng ating Panginoong Diyos na siyang magpapatibay ng ating pananampalataya. Na bagaman nagkakaroon ng mga pagsubok sa ating mundo, kaibigan, kapit lang, sapagkat nandito ang ating Panginoon at 100% hindi kanya papabayaan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pag-ibig sa bawat isa. Salamat po Panginoon na bagaman nangyayari ang mga pangyayaring hindi po namin inaasahan sa aming mundo, mga kaguluhang hindi po namin maarok kung gaano po ito kasama, aming pong itinatalaga ang aming buhay sa inyo. Sapagkat sa inyo po Panginoon ay may kasiguraduhan, sapagkat sa inyo Panginoon ay may katahimikan at may kasiyahan. Tulungan kami Panginoon na makita ang inyo pong plano sa amin at panghawakan ang karunungan ng inyong mga pangako upang sa ganon tumibay ang aming pananampalataya na bagaman nangyayari ang mga pangyayaring ito, kami ay lubos na nagtitiwala sa aming Panginoong Diyos. Salamat po Panginoon sa inyong pong pag-ibig sa bawat isa at salamat sa inyong grasya at salamat sa aming Panginoong Hesus na siyang nabayubay sa krus upang kami ay magkaroon ng mapayapang buhay mula ngayon at magpakailanpaman. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.